Good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga nagugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tuluanon Sibya sa probinsya sa Biliran aron kita makapamayag og mga impormasyon, mga palisiya og mga programa sa provincial government ipinagi sa atong Governor, si Governor Gerard Espina. Kumusta nga itong mga walo ka mga lungsod na sakupan sa atong island paradise of Biliran? Today is March 19, 2025. You know naman, pasta bulan sa kaning Marso, nagsaulog kita sa Women's Council empowering the women's nato dinik sa atong probinsya sa Biliran. Mabuhay ang atong mga kababayanan dinhi sa atong probinsya sa Biliran. And also we have the Fire Prevention Month. Yeah, Fire Prevention Month. To this month of this month of March, So ano pa ang sunod nato nga ikukuan nato nga ihatag nato nga anong tawag ini. Bueno, kumusta ka mo? As I've said, today is March 19, 2025. Di na po madugay, mahuman na po ang bulan sa Marso. Pila na lang katuig, tuig adlaw. March 20, March 19, ay dugay pa. Dugay. Let us wait for the month of April. Igpamarasyada karon na summertime. Uy, ting-init di ay. Basta ting-init, maliog gud kita sa mga nakakabati. Sa mga nakakapaminaw karon nga mga nagtatrabaho sa kalsada. Kay grabe ang kainit, umaabot og 40 degrees Celsius ang kainit. So may dangani warning haton pag-asa nga let us all beware. Pero wala pa man i-declare good nga kanang rainy season na. Pero ting-init na, grabe ang ting-init. Ting-init. Ano pa? Let's do this, mga announcement nato di ha. The construction of 127 million Higatangan Island Submarine Cable Project is in town is expected to boost the local tourism industry and will provide more livelihood opportunities primarily to the residents of the two barangays in Higatangan. Kumusta nga itong mga taga-Higatangan, mga kaigsunan din na, Dili na mo magpuproblema, Basta matuman na kinitanan nga submarine cable, dili na ka mo magpa-problema. Mga estudyante, labi na mga estudyante. Mga estudyante nga nagpreparar karon na hapit na po nga bulan sa Abril, mga graduasyon na po da. So, kumusta ang atong mga taga-Higatangan Island? Duha ka mga island sa Higatangan. Ang island sa nakalimot na ko. Ang diha sa Higatangan
kumusta ang atong mga taga higatangan dina? Tingsuroy ra ba nga karon sa mga kabataan? Ha? Tingsuroy ra ba sa mga bata? Oh. Pero let us always bring kalo, payong, and drink more water. Drink more water. Ayaw kita pagpasagad sa masyado nga kainit. Ha? Today, as I've said, Marso, ting-init kaayo, grabe. May warning ang pag-asa sa ato nga let's all be careful. Ang impansirong dili lang kay mga tao, pati mga kayupan. Sa panahon sa ting-init, ipansirong gihaponan mga kayupan kay napapasuan ba gihapon kini sila. Ha? Okay. Unsa ni? Naval Biliran, the Department of Public Works and Highways, DPWH, Biliran District Engineering offices, the BDO completeness into the new building in Antipolo, Karay-Karay, Naval School of Fisheries. So, hapit na daw mahuman kining proyekto diha sa Antipolo Island. Kumusta nga itong mga kabaranggayan, guy? Ha? Asang pista karon, ha? No. Si Janice Romaligos, together with the Action Elementary School, express their gratitude to the completement highlighting for the significant of the implementation through the bill, which was through the both teachers and education. So congratulations sa atong Biliran Engineering District, ha? Diya sa Antipolo, makukumpleto na daw ang inyong kanang proyekto, ha? Hapit na makompleted ang inyong project diya sa Antipolo. Okay. The municipality of Kawayan nagpapadayon pagyapon ng ilang todo serbisyo sa Kapitolyo. Hep hep hooray in all services for the Biliranons. Nagpapadayon pagyapon ng atong services sa mga katawan, bringing the government closer to the people. Bringing government services closer to the people. The Tondo Serbisyo and Capital Hep Hep Hooray was successfully held at Kawayan Evacuation and Elementary School. The municipality of Kawayan, province of Biliran, this initiative reaffirms our commitment to ensuring that every Biliranon has the access. Ano pwede sunod din the essential services, health, livelihood, social welfare, and more.
without the need of a long travel or additional expenses. Di naman kamo kinanglan nga mo kibiyahe pa o kanang layo-layo o kanang mugastos pa. This wave of todo servicio was made even more special with time presence of Asia Songbird ka-lookalike. Wow, nindot kini. Ang libreng Rescaldo de Capitolio, a warm and healthy meal for everyone. Libreng gamot, free medication of those who are in need. Libreng nga gupit. Oh, libreng gupit. Ang sapa. Libreng haircut to all the ages, ha? Gayon na kini pagpa-beauty, pagpagwapo, ha? Kanang mga haglabaw buhok na gusto mo kuhan yung can-avail this. Libreng konsultasyon para sa kababaihan at kabataang naapi. Services from the Social Welfare Development Office. Ang DSWD. Libreng pakulay ng buhok, ha? Para sa mga senior citizen. A treat for our beloved senior citizen. Kay nindot kini kay kung wala kini silang mga atong mga senior citizen, wala pud kita dinhi sa babaw sa yuta. Pamamahagi ng seedlings at farmer equipment, support of the provincial agriculture. Nindot ni nga opisina pangbahagi ng pamamahagi ng seedlings at farming equipment. Support from the provincial agriculture. Nindot niya sa agriculture kay anything you want to go there, just go there and you can ask may libre ng mga pananong paranumon diya sa agriculture's office, ha? Nindot kini. Okay. Sunod. Deworming, isit, at iba pang veterinary services courtesy of the provincial veterinary. Okay. Ay, ano pala karon na ang say tawagan eh. We are observing the pang bakuna sa mga ero o uban pa. Dala ninyo ang inyong mga ero, ha? Okay. Diha sa Provincial Veterinary Office. Libreng konsultasyon, medical consultation, tuli, pagbunot ng ngipin, vaccination, at iba pang health services. Provided that the Biliran Provincial Hospital and the Biliran Health Office. Free legal consultation. Legal assistance for those who are in need. Ha? So, gayon na yun eh. Next.
kini nga programa, this is a testament to the provincial government, unwavering dedication to inclusive and accessible public service. We will continue to bring todo services to the ng Kapitolyo to more inquiries, ensuring that no more biliranon is left behind. Okay, ang atong takna 8 minutos og sama aga alas 11:30. Okay. Ang balita dito sa national, regarding the former President Rodrigo Roa Duterte. He was arrested by the Interpol. Gindarangan to dito Netherlands. Dito Netherlands. Tapos nagkamay na nga ni preliminary investigation. Nagkamay na. Ang sabat tawagan na? President Duterte pronounces his name. Din siya na tao. Dagan nga mga balita nasyonal. Di naapa. Di si Attorney Harry Roque seeking for asylum. Seeking for asylum dito sa gobyerno sa the Netherlands. Kay unless nga diri siya matagaan og kanang asylum, he cannot be a member of the legal team. Kumusta na ka si Presidente Digong karon? Sana di magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ang resulta mangguda na mangkaigalaan, magkabulag-bulag ang mga Pilipino. Magkado diferensya. Sus, din nga niya biliran dagan ng mga nagmotorcade. Dagan punto sila sa biliran. And also, dito sa Davao City, dagan po dito ang mga nagrarally. So, let us hope and pray. Let's pray for the Philippines. Let's pray for the Philippines. Okay. Ano na ni? Under the supervision of Police Captain Edwin Simbaon, DECOP personnel of the station together with the deployed K9 narcotics detection dogs conducted an inspection of vans and buses, including the passengers and cargo, in relation to public safety. The inspection took place at the Naval Port and the Naval Bus Terminal dito sa Barangay Santissimo Rosario. Kay kanang mga mag-iingat kita karon, pagbabantay kita permi may dadakop, kay hapit ng eleksyon. Pagbantay ta karon kay magdadakop, permanente may that checkpoint diya sa atong mga kakalsadahan. Ang drogas bad daw, nagtitikadagan lang gyapon ng drogas. Nagtikadagan dito dire permi may ada drogas. So, mga kabatanunan, never take it. Ayaw good ka mo pagpasipara niya na paggamit sa droga. Dako ang kadelikaduhan. Okay. Pipira na lang ka minutos. 4 minutos na lang og sa alas 11:30. Og sakit noon.
ug sa kita mo man, let me give you this, let's all pray. Manalangin kita sa atong makagagahom. Ang atong panahon nga na-experience di ay karon na it's very very nice weather condition. Ang init, grabe. Mo atakar karon na mga orasa pagka alas 11 mo atakar ang kainit. So that is all, ha? Ano pa, wa na? Okay. Bueno, mga kaigalan, dinilang naso nato usa atin temporaryo kita tapos ang atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Oh, ting-init, ha? Gikan karon ba daw mga alas 11 hangtod alas 3 hapon, grabe ang kainit. Ayaw gud kita pagpasagad nga magpayang ipakuan nato nga atong kalugaringon na under the heat of the sun. So, dinilang sa nato Mike. Thank you, Mike. Michael Aguilos, thank you sa imong pag-assist sa kanato. Oh. Sa ngalan sa atong provincial governor, si Governor Gerard Espina. Oh. O sa ngalan sa atong Provincial Information Office kang Attorney Ed Igano, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto, God bless, and mabuhay. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM.